Isang mapagpalang hapon sa lahat ng ating mga kapatiran. From Luzon, Visayas at Mindanao, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Richard Manaloto, Pastor Cha for short, and welcome to our Facebook Live Ministry ngayong hapon mga kapatid. Ipagpatawad niyo po kung medyo nahuli po ako ulit sa pagsimula sa ating live streaming dahil po mga kapatid, yung akin pong headphone, kita niyo yung malaki kong headphone, ay po ng aso yung wire at naputol po mga kapatid, kaya mahihirman o mahihiraman ang headset. So humiram po ako sa isang young people at salamat sa Panginoon at nakapag live streaming tayo ngayon. Talagang sayang na sayang yung malaking headset mga kapatid. Kaya maganda sana yun kasi mas bilog mas buo yung boses na maririnig mo. Mas buo yung boses na maririnig mo kapag yun yung gamit mo. Kinagat-kagat ng aso namin mga kapatid, ng tuta. Alam nyo naman basta aso, mahilig magkagat-kagat, di ba? Kaya po yun, kinagat-kagat ng aso yung aking headset, yung wire. Talagang naputol-putol mga kapatid. Kaya naghanap muna ako ng headset para makapagsimula tayo sa ating live streaming ngayong hapon. Kaya ulitin ko po, I'm so very sorry na nahuli po ako sa pagsisimula ng ating live streaming kasi po naputol po ang aking headset, kinagat po ng aso, kaya naghanap muna ako ng headset. Mahirap din kasi kung gamit mo V8 and then wala po kayong headset kasi hindi mo malalaman kung may music ba o may tunog ba yung microphone. Kaya kailangan po ng headset para po meron tayong monitor. So ngayong hapon mga kapatid, amen, hallelujah, wala muna tayong mga song request kasi po meron akong ininbitahan na kaibigan, si Sir Dominoy mga kapatid, o Domingo rather, si Sir Domingo, amen, upang magkaroon ng testimony sa hapon na ito mga kapatid. Siya po ay magbibigay ng kanyang testimony para sa atin mga kapatid sa hapon na ito. Amen. Kasi po ako mismo na-bless po ako sa kanya pong testimony na ibinigay sa akin kaninang umaga. Nung na-share niya sa akin ang kanyang testimony, talagang bless na bless ako mga kapatid. Kaya hindi ko rin po ito palalampasin na marinig nyo rin po ang testimony ng aking kapatid na ito. But before that, let us greet all the viewers in this wonderful afternoon. We have 14 viewers in this wonderful afternoon. Hello po sa inyong 14 viewers mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ako po'y humihingi din ng inyong suporta mga kapatid sa nanalapit na competition ng Pinoy Channel Andorra mga kapatid. Amen. Ang Christian Got Talent kung saan meron pong contest ng song composition contest at isa po tayo sa contestant po ng Pinoy Andorra Channel mga kapatid na pinamagatang Christian Got Talent mga kapatid. Amen. Meron po dyan na like contest kaya po lumalapit din po ako sa inyo. Suportahan nyo po ako, suportahan nyo rin ang mga kapatiran. Amen. Sumali po sa Pinoy Channel Andorra Christian Got Talent. So Brother Andro Rulida is watching with us today. Hello po Brother Andro. Brother Kibs Contreras is watching with us today.
Ka-vibes ko itong si Brother Kibbs, mahilig din sa motor eh. Brother Bautista Ching, sabi niya, love this. Okay, kahapon mga kapatid, si Brother Ching Bautista ang atin pong naimbitahan sa atin pong testimony. The plan is every Monday lang po yung ating meron tayong iimbitahang mag-testimony. Pero po dahil nung narinig ko po yung testimony ni Brother Domingo, sabi ko hindi ko palalampasin ito. Kailangang marinig ng mga kapatiran ng testimony na ito. Ako po excited. Amen. Mas ma-excite po kayo kasi hindi nyo pa po nalaman. Amen. Praise the Lord. Sister Zenaida Cruz Mariano is watching with us today. Hello, Zenaida Cruz Mariano. Naz Policarpio Serino is watching with us today. Hello, Sister Naz. Brother Kibbs Contreras, good afternoon, Pastor. Wala pa gaanong tulog. Have a blessed day. God bless to your wife and family. Maraming salamat, Brother Kibbs Contreras. Nakakabingi itong headset na nahiram ko Masyadong malakas. Okay. Ayan. Sister Beza Maricel is watching with us today. Hello, Sister Maricel Beza. Please click the share icon, mga kapatid, para po matulungan nyo akong i-spread o i-share ang salita ng Panginoon sa hapon na ito, mga kapatid. Sister Zenaida Cruz Mariano has mentioned Sister Annabel S. Hijara Caberte. This is also my friend, Sister Mary Fiesta. He's watching. Hello, Sister Mary Fiesta. How's your work? Amen. Hallelujah. Sumasaglit lang itong kapatid natin, itong kaibigan natin na si Sister Mary Fiesta para makapag-share lang ng ating live streaming. Sister Zenaida Cruz Mariano, Ilijen Yaon, Danao is mentioned in this wonderful afternoon. Mary Fiesta, sabi niya, mga kapatid, hello po, Pastor. Gandang hapon po. Zenaida Cruz Mariano, God bless Pastor Cha. Amen. God bless din po. Zenaida Cruz Mariano, Pastor Milvin Acuesta is mentioned this wonderful afternoon. Merry Fiesta, dan share na po, Pastor, with prayers and love. Pastor Cesar Verano, Zenaida Cruz, na-mention yan. At Sister Mary Fiesta, God bless you, Pastor. God bless you too, kapatid. Zenaida Cruz Mariano, UPCI Almaslo is mentioned. Beza Maricel is mentioned. Amen. Good on. Pastor, pa-request po ako, sinasamba kita by band. Thanks again. Amen. Pasensya na, Brother Ching, wala muna tayong song request ngayon, bagamat meron tayong inimbitahan na magbibigay ng kanyang testimony sa hapon na ito. Kayla May S. Kayla May Asis is watching. Hello, Sister Kayla May. Marilyn Dayupay Pascua is here with us today. Sharami Ibias is mentioned by Sister Marilyn Dayupay Pascua. Watching from NCR, sabi yan ni Sir Jason Cinco Manlapas. Pa-request ako ng song, Pastor Apoy. Salamat, sabi ni Sister Marilyn Dayupay. Ulitin ko po, wala po muna tayong song request ngayon. Bagamat bisyo din yung signal natin, medyo madilim yung paligid. At mas importante kasi na meron po akong testimony ngayon. Meron po akong guest na magkakaroon ng testimony ngayon. Kung nandyan ka na, Brother Domingo, nakita ko kanina, nag-like ka. Brother Domingo, please naman, pakisuyo, mag-click ka ng sabihin mo, okay na ako dito, Pastor. Pastor John Charles Sarrientas is mentioned. Pastor Charlie Sarrientas is mentioned. Charlie Ramos, Ella Velez, Genevieve Valor, Julie Fiesta is mentioned by Sister Marilyn Dayupay. Sister Janice Alcanzado, pa-request po ng song, Pastor Milagroso. Thank you po and God bless. Amen. Praise the Lord. Marilyn Dayupay Pascua, Hana Teranya is mentioned. Amen. Annalyn Cadimas Zamora is mentioned. Pastora Melissa Angat Belly. God bless you, Pastor. God bless you too, Pastora Melissa Angat Belly. Marilyn Dayupay Pascua Alonzo Rooney is mentioned. Celeros Usman is mentioned by Sister Marilyn Dayupay Masumpad. Renoj is also mentioned. UPCI Almaslow is mentioned.
UPC Israel Lee Celestino is mentioned by Sister Marilyn Dayupay. UPC Jimby T. Saksi is mentioned by Sister Marilyn. Domingo A. Sapilan. Amen. Nandito na si Sir Domingo A. Sapilan. Sabi niya, Amen, Pastor. Pentecostal UPC is mentioned this wonderful afternoon. So ngayon, iimbitahan ko na sa screen si Sir Domingo, mga kapatid. Hindi kita maimbitahan, sir. Pwede ba, Sir Domingo, mag-send ka po sa akin ng request? Wala po kayo kasi sa request, Sir Domingo. Request to be in your broadcast. Allow viewers to send you a request to join your broadcast. You can add them at any point. Okay, akin na pong naklik yan. So, Sir Domingo, mayong hapon, Pastor. God bless you. Pa-request ng song Paalala by Power Praise Band. So, Sir Domingo. Uy, ang lakas ng ulan. Sir Domingo, pwede po ba kayong ang lakas ng ulan, mga kapatid. Pasensya, mga kapatid, pinatay ko sandali yung microphone kasi ang lakas-lakas po ng ulan. Sapat na nga ba ang minsan tuwa sa dinanas mong pagluha? Tama na ba ang ika'y ngumiti kahit pakunwari? Kay Kristo'y hindi, kailan may hindi ka magsisisi, pagkat ang lahat. Amen. I'm so very sorry for the rain. It's so heavy. And then it interrupts our sound, mga kapatid. I'm so very sorry to all our brethren. The rain is so loud and it interrupts our voice. This is what I'm saying, that in times of there's the rain, it's really, really loud, mga kapatid, and it really interrupts our voice. And I don't know if you can hear me clearly. Papatayin ko muna, mga kapatid, ang microphone, and then enjoy muna kayo sa music kasi po napakaingay, mga kapatid. Ialay ng lubos sa harap ni Kristo, nakaaya-aya at kalugod-lugod. Alay sa Kanya. Mabubuhay ka
Hello, Sir Domingo. Please, kung pwede po sana kayong maka-send ng request na maka-join po sa ating broadcasting. Ako po yung humihingi ng pasawad mga kapatid sa lakas po ng ulan. I'm so very sorry for the rain. It's so heavy and then I don't know if you can still hear me. Oh God, Jesus. I apologize for the rain, brothers and sisters. I really, really do. I apologize. So still, Brother Domingo hasn't sent us a request in this wonderful afternoon. Amen. Pastor Jerry T. Oriana, sabi niya, God bless you. Maraming salamat, Pastor Jerry T. Oriana. Lito Taripe, we hear you po clearly. Go ahead po. Amen. Maraming salamat po. Kahit po umuulan ay hindi po kayo umalis. Ray Cart Aksay, Pastor si Domingo A. Sapilan po. Ito po, mahina signal ko dito, Pastor, di ko naririnig. Hindi po pala makapasok si Sir Domingo mga kapatid, pagkat mahina po ang kanyang signal ngayong hapon. Ang lakas-lakas ng ulan, ang lakas. Amen. So Sir Domingo, kung nanonood po kayo ngayon, gamit nyo po yung kay Sir Ray Cart Aksay. Yung gagawin nyo po sana is mag-request po kayo sa akin ng mag-request po kayo na ma-view sa atin pong monitor para po maklik ko po. In-invite ko na po kayo and then kailangan nyo na lang po i-accept para po makita ko kayo dito sa taas na part and then makasama ko po kayo sa atin pong video ngayong hapon. Oh God, ang lakas-lakas na ulan mga kapatid. Glory to God. But in the name of Jesus, we will continue mga kapatid. Sir Ray Cart Aksay, sabi niya, ano gagawin ko, Pastor? Ako po to ngayon, ano ang gagawin ko para makashare? Di ko alam ano ang gagawin ko. So, gamit niyo po ngayon is yung Ray Cart Aksay. So, sir, kung pwede po na mag-send po kayo sa akin ng request. Para makasama ko po kayo ngayon sa screen. Pagkat sabi mo, pa rin naman wala akong
May alam akong kanta basta ganitong malakas yung ulan mga kapatid eh. Pakinggan nyo na lang mga kapatid habang hindi nyo pa po ako masyadong marinig mga kapatid. Magpi-play po ako ng music ngayong hapon. And now, ito na po yung aking music ngayong hapon mga kapatid. Flower in the Rain. And gives me water from the well, but there's a hole that seems to drain it all away. And once again I'm left in fear and doubt when all my strength is crying out. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what have I to do to die and then be raised to reach beyond the pain like a flower in the rain. The evil wind, it blows a storm to rock my world. Just when I think I'm safe and warm, I'm led astray far too easily. It's always hard for me to say I'm wrong until I know I can't go on. Mahina daw po yung signal ni Brother Domingo mga kapatid. Pasensya po mga kapatid. Sir Raycart Axie, na accept ko na po kayo. Flower in the rain. Tell me what have I to do to die and then be Lito Taripi, Pastor, okay po ang dating dito sa on the pain. Jeddah, Saudi Arabia. Loud and clear po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Lord, you would search me and know when I sleep and when I rise. You're familiar. Okay, kapatid na Raycart Axie, please mag-send po kayo ng link ng Shine like the day when you tawag dito, request to join here I am again. para po i-accept ko na lang. Sir Elmer S. Francisco, hello Ikson, salamat palagi. Message mo, salamat kapatid sa Diyos. Amen. Hindi ko po kayo makita, Sir K or Ray Art. Hindi ko po makita. So ngayon mga kapatid, hanggat wala pa po si Sir Ray Art, no? Amen. Si Sir Domingo, mag-add muna tayo ng iba nating mga kapatiran. Mag-add muna tayo. Baka merong ibang mga kapatiran na nagbigay ng testimony ngayong hapon. Feel free mga kapatid. Sir Elmer S. Francisco, inad ko po kayo sa ating screen ngayong hapon, and then pwede nyo po bang i-accept? Gusto ko rin pong makarinig ng testimony from you, my friend. Amen. Si Sir Elmer S. Francisco ay decline. Nag-decline po kayo kapatid na Elmer Francisco.
Hindi ko pa rin po makita mga kapatid si Sir Domingo. Napakahina daw po kasi ng kanilang signal mga kapatid. Kaya sana po ay maintindihan nyo. You pick me up, and I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? Amen. Sino po dyan yung pwedeng or gustong makapagbigay ng testimony sa atin pong live streaming ngayong hapon? Mga kabutihan ng Panginoon, magbigay lang po kayo ng comment dyan sa ilalim. Pastor, ako po. Yon, ganon. Sister Jennifer Valdez Cobuñol, musta Pastor? Okay lang po ako kapatid. Ito medyo nabibingi ako sa tunog ng ulan. Kaya kung ako medyo nabibingi dito, for sure kayo po, medyo maingay din dyan yung dating sa inyo. Kaya po humihingi po ako ng pasensya ngayong hapon. Mainit naman po bigla pong bumuhos yung ulan. Kaya po last time, kapag malakas po yung buhos ng ulan, hindi po ako nag-live kasi po maingay, hindi rin po masyadong clear. Okay, si Domingo A. sa Pilan. Amen. Sabi niya, ako po, Pastor. Yun nga lang po, hindi ko po kayo maano. Teka po, itry natin ulit ha. Domingo A. sa Pilan. Wait lang po. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nagagawa lahat ng aking mga kaya dito ngayon. Domingo A. sa Pilan. I-add natin. I-add po kita, sir ha. Domingo. Yan. Na-invite ko na po kayo, Sir Domingo, and then ang kailangan nyo na lang pong gawin is i-accept po yung aking invitation. I-accept nyo po yung aking invitation para po makita ko po dito sa taas, dito po sa screen natin sa taas, na-accept nyo po yung ating invitation para po maklik ko na po na-accept nyo po. Tinitingnan ko po hanggang ngayon. Siguro masyado talagang mahina yung signal ni Sir Domingo A. sa Pilan. Hindi ko po kasi siya makita dito ngayon eh. All that you've given to me, I ask you how many times will you pick me up, and I keep on letting you down, and each time I will fall Sorry po Sir Domingo A. sa Pilan, hindi ko po talaga kayo makita. Pasensya po. Kayla may access, Pastor, mag-start na lang po kayo. Opo. Elmer S. Francisco, Pastor, birthday po ng pastor namin dito sa Maap Church. Pag-greet naman po, Pastor Salito Francisco. God bless po. Happy birthday to Pastor Salito Francisco. God bless po, Pastor. God bless po. Happy birthday. Raycard Axe, Pastor, saan makikita ang invitation nyo? Di kami marunong kasi. Nandyan po sa taas, I think. Nasa taas po. Or nag-a-appear po yan sa ilalim eh. Dito po yung ditong banda. Jennifer Valdez Cobuñol, kakatapos lang live streaming ni Pastor JB. Okay, kung hindi po kayo ngayon, Pastor Sir Domingo, kung hindi po kayo makapagbigay ng testimony, gawan po natin ang paraan, amen, hallelujah, na sa susunod po na mga araw ay makapag-testimony po kayo. Talagang medyo sayang din po para sa akin. Amen. Hallelujah. Magsisimula na lang po tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon dahil wala na tayong oras, mga kapatid. But before that, makinig po muna tayo ng isang awitin, mga kapatid. Hallelujah. After this song, amen, ay mangangaral na tayo ng salita ng Panginoon. Humingi po ako ng sorry
Sir Domingo, hindi ko po kayo makita. Amen. Praise the Lord. Pag-aralan na lang natin yung kasi po dito po sa taas na banda, meron po ako nakikita dito. Yan po yung mga naka-ready na masama sa atin pong live. Nandito si Sister Jennifer Valdesco, Zenaida, Brother Kibbs, at marami pa po dito. Amen. Hallelujah. Kung i-accept nyo po yung akin pong invitation sa inyo, makikita din po kayo dito sa taas. I-play ko po yung awiting ito, mga kapatid. After that, tayo po ay mangangaral na ng salita ng Panginoon ngayong hapon. When we sing together. Call me out upon the waters, great unknown, a feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Come on, you make it your prayer. And I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Sovereign hand will be my guide. Come on, you sing. Where feet may fail. Come on. You've never failed. Come on. You won't stop now. Jesus. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. You are Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, bago tayo tuluyang magbasa ng salita ng Panginoon, yung pastor na may birthday, happy birthday sa iyo, pastor. Amen, Pastor Salito Francisco. Ito po ang isang awitin para sa inyo, pastor. Amen. Isa pong birthday song para po sa inyo. Medyo pambata, no? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends and new. May good luck go with you, and happiness too.
Wait mga kapatid, pakinggan ko muna yung ating live streaming ngayon para malaman ko po kung ano po yung music natin. Okay ba? Check, check, mic check, testing. Hello, check. Wait mga kapatid, pakinggan ko muna yung ating live streaming ngayon para malaman ko po kung ano po yung music natin. Okay ba? Hallelujah. Medyo nagkakaproblema na yung ating wire mga kapatid. Amen. But still, no one can stop us mga kapatid in this wonderful afternoon. Amen. Sana po mga kapatid ay maintindihan nyo. Meron na po tayong kaunting mga technical problems ngayon. And then sabayan pa nitong ulan. And then sabayan pa ng signal natin medyo humihina konti minsan. But still, amen, praise the Lord. We are here to listen to the Word of God mga kapatid. Amen. We need the Word of God in our life. For without Jesus, mga kapatid, amen, wala po tayong magagawa po sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen. The Word of God is what we need in these last days. The Word of God is what we need in these last days, mga kapatid. Amen. Because for without the Word of God, amen, hallelujah, we are going to suffer. Amen. We are going to suffer, mga kapatid. Amen. Without the Word of God. Mawawala tayo. Tayo po mga kapatid, hallelujah, ay mapupunta sa impyerno because we don't know where to go, mga kapatid. Amen. But through the Word of God, amen, hallelujah, ito po yung ating guide. Ito po yung ating source of strength. Ito po yung ating source of power. This is the light, mga kapatid, na kung saan magbibigay sa atin, amen, ng guidance habang tayo ay lumalakad at nananampalataya sa atin pong buhay na Panginoon. So, Sir Domingo, ako po yung humihingi ng pasensya kung hindi ko po kayo nakasama ngayon. Amen. Because of some technical problems, medyo mahina yung signal nyo. Kaya po humihingi po ako ng pasensya. Iset po natin itong ating oras next time. Amen. Video call tayo pagkatapos ito, Sir Domingo. Amen. Para po mapag-usapan natin kung kailan po tayo magkakaroon ng susunod, magkakaroon ng pribilehiyo. So, Sir Lito Taripe, amen. Imbitan ko rin kayo next time, Sir Lito Taripe, na maging guest testimony din sa atin pong live streaming. Kung sino po sa inyo dito ngayon ang nanonood sa ating pong 23 viewers, kung sino po dito yung gusto pong makapagbigay ng testimony, amen, sa atin pong programa, feel free to PM mga kapatid sa akin para po makaset po tayo ng time kung kailan po tayo kailan kayo pwede makabisita sa atin pong live streaming mga kapatid. Amen, hallelujah. Para po marami, amen, hallelujah, ang makakaalam ng inyong testimony. At ako mismo mga kapatid ay ma-encourage pa sa inyong pong mga testimony mga kapatid. Amen. Feel free to PM me mga kapatid, amen, para po malagyan natin o magkaroon tayo ng settings of schedule kung saan kailan po kayo, amen, makakapagbigay ng inyong testimony. Kasi ayoko pong soluhin ang ministry na ito. Kasama ko po kayo sa ministry na ito mga kapatid. Amen. Kasama ko po kayo sa ministry na ito. So salamat at medyo humina na yung ulan mga kapatid. Amen. Makakaroon na po tayo ng magandang pagkakataon upang makapagsimula sa pangangaral na hello. Para sa pangangaral ng salita ng Panginoon mga kapatid. Amen. So, Sir Lito Taripe, next time po, iimbitahan ko rin po kayo. Sir Domingo, pagkatapos po ng aking live streaming, tawagan ko po kayo o tumawag po kayo sa akin para po makapag-usap tayo kung ano po yung mga technical problems na nangyari po sa atin pong live streaming. Bakit hindi ko po kayo nakasama ngayon? Kasi po, ako po yung number 1 na excited
na makasama kayo ngayon. Amen. Pasensya po, Sir Domingo, na hindi ko po kayo nakasama ngayon. At humingi po ako ng pasensya sa lahat ng mga kapatid na nanonood ngayon. Amen. Na hindi ko po nakasama si Sir Domingo upang po makapagbigay ng kanyang testimony sa atin. Pero nagbigay po siya ng testimony sa akin. Bibigyan ko po kayo ng konting idea, mga kapatid, sa testimony po ni Sir Domingo. Si Sir Domingo po, mga kapatid, ay may kumpleto pong katawan dati. Amen. Merong kamay, meron pong dalawang kamay, meron pong dalawang paa. Amen. Hallelujah. And then, nangyari po, mga kapatid, na maaga pong namatay ang kanyang magulang. At siya po ay, sa murang edad, siya po ay nagtrabaho. Amen. Ng construction. But sad to say, siya po ay nakuryente, mga kapatid. Amen. At nung nakuryente siya, naputol po ang kanyang dalawang kamay. Naputol po ang kanyang dalawang kamay at ang kanyang isa pong paa. At medyo naka-smile nga po ako, mga kapatid, sa kanya pong testimony. Sabi niya, na-discourage po siya that time kasi po papakainin siya, susubuan pa siya ng pagkain. Amen. Kapag siya po ay mag-CR, maligo, gagawa, mga kapatid, ng mga bagay na kailangan gawin ng isang tao, ay kailangan niya pa ng makakasama. So hindi niya po kayang magtrabaho na siya mag-isa. So sa murang edad, nagtrabaho, mga kapatid, and then sad to say, suddenly, bigla pong nawala yung kanya pong pangtrabaho na yung kanyang kamay at yung kanyang isa pong paa, mga kapatid. And then, yung iba nga, mga kapatid, daliri lang yung maputol, parang buong mundo nawala na sa kanya. Yung minsan, yung iba sa atin, masugatan lang tayo ng konti, mga kapatid, masira yung skin natin, parang guguho na yung mundo natin. Amen. Pero yung kapatid nating ito, mga kapatid, amen, nawala yung dalawa niyang kamay, nawala yung isa niyang paa, and then sabi niya, dumating na sa punto na parang magpapakamatay na siya, mga kapatid. Amen. Pero yung nakakatawang part lang sa kwento niya, sabi niya, buti na lang hindi niya po kayang magtali sa kanyang leeg kasi nga wala po siyang kamay. Kaya hindi po natuloy ang kanyang pagpapakamatay. But by that, mga kapatid, siya po'y hinipo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Siya po'y binago ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Nag-share po siya sa akin ng picture. Amen. Na kahit wala, doon po ako namangha, mga kapatid, kasi wala po siyang kamay. Yung isa niya pong paa, wala na po. Isa na lang po yung natitira niyang paa. Amen. Praise the Lord. Pero ang laki-laki po ng ngiti niya. Ang laki-laki po ng smile niya. Yung iba sa atin, girlfriend lang yung nawala, hindi na kayang mag-smile. Yung kapatid nating ito, mga kapatid, dalawang kamay, isang paa, nawala, mga kapatid. Amen. Pero ang laki-laki ng smile niya, sabi ko, wow! Nakaka-bless yung tao na to. Ang laki-laki ng smile. Nawala yung dalawa niyang kamay, nawala yung isa niyang paa, pero ang laki-laki ng smile. Kaya po nagtanong ako sa kanya, with all due respect, sir, pwede po bang malaman ano po yung nangyari sa iyong mga kamay? And then, hindi lang pala kamay, mga kapatid, yung nawala, pati pala yung isa niyang paa. Pero mga kapatid, ang laki-laki ng smile niya. Kaya sabi niya doon sa kanyang picture, may Holy Spirit yung smile na ginawa niya. Kasi nga po, may kagalakan sa kanyang puso. Kaya po, what a big slap to our faces, right? Parang ang laking sampal sa ating mga mukha, mga kapatid. Tayo mawalan lang ng maliit na bagay sa ating pong buhay. Hindi na natin kayang ngumiti. Mawalan lang tayo ng for example, girlfriend, boyfriend, mga kapatid. Hindi na natin kayang ngumiti. Parang nawala na sa atin ang lahat. Pero yung kaibigan nating ito na si Brother Domingo, mga kapatid, amen, i-check nyo po yung kanyang profile picture. Wala po siyang dalawang kamay. Yung isa niya pong paa, mga kapatid, ay naputol din. Pero ang laki-laki ng smile dahil alam niya na pinagpala po siya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang laking sampal po sa akin eh. Ang laking sampal at ginising din po ako, mga kapatid, na kahit pala mawala sa atin, mga kapatid, yung mga importanteng mga bagay sa atin. Importante, mga kapatid, na tayo'y marunong pa ring matuwa at magpasalamat sa buhay na binigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Amen. Talagang blessed na blessed ako sa buhay mo, si Sir Domingo. Amen, hallelujah. Kaya pasensya kung hindi kita nakasama ngayon, binigyan ko lang po sila ng konting idea sa inyong pong testimony. Pero mas maganda kung kayo mismo yung magbibigay ng testimony sa susunod na mga araw, mga kapatid. Kaya nga po sa ating lahat, amen, we need to wake up. Kapag may nawala po sa atin, hindi pa po yan huli. Hindi pa po yan katapusan ng mundo mo. Yung kapatid nga natin, mga kapatid, half of his life. But still he is smiling. Nakangiti pa rin at sabi niya sa akin, masaya ako, Pastor.
masaya ako. Mas masaya ako ngayon kaysa noon. Yun sabi niya sa akin. Mas masaya siya ngayon. Ngayong wala na siyang dalawang kamay, walang isang paa, mas masaya siya ngayon kaysa noon. Kasi ngayon, nasa Diyos na ang buhay niya. Nasa mga kamay na siya ng Diyos. Dati kompleto siya, wala siyang Diyos. Ngayon, kahit hindi kompleto mga kapatid, ang kanyang katawan, kompleto ng kanyang buhay dahil may Diyos na sa kanya'y nakasubaybay. Wow! Amen? Nakakasaya o nakakatuwa mga kapatid makarinig ng ganung testimony. Kaya sabi ko kanina, Sir, kailan po kayo available? Kasi po gusto ko po kayong isama sa aking live streaming. Sabi niya, mamaya Pastor pwede kasi baka may load pa ako mamaya. But sad to say, hindi natin siya nakasama ngayon for some technical problems mga kapatid na hindi ko po siya makita dito sa itaas na parte. In-invite ko po siya, hindi niya po ma-accept mga kapatid. But we will figure it out. I'm welcome, makakasama ko rin itong kapatid kong ito. Kung kalooban ng Panginoon, baka sa video call mamaya mga kapatid, amen, ay i-record ko po yung video call and then pwede ko rin pong i-post sa Facebook para po malaman o mapanood niya rin mga kapatid, amen. Sabi niya, glory to God, amen. See, glory to God, amen. Pasensya mga kapatid. Hello. Pasensya mga kapatid, medyo palagi kasing ginagamit. Tapos dinadala ko kahit saan, kaya po yung mga wirings, dapat kasi kapag bumili kayo ng V8, kapag sinaksak nyo, wag nyo nang bunot-bunutin, wag nyo na mga kapatid yung tanggal-tanggalin pa. Dapat naka-steady lang siya sa table nyo or hindi nyo na gagalawin mga kapatid para hindi po madaling masira. So, ito po yung V8 kasi natin, palagi nating dinadala. Kung saan tayo pumupunta, kung saan tayo nag-live streaming, dinadala, binubunot, assemble naman ulit. Kaya po dali-dali nasira ngayon mga kapatid. Pero still, we will use it for the glory of the Lord Jesus Christ. So without further ado, amen, let us read the scripture mga kapatid, praise the Lord, in the book of James chapter 4 verse 7. The word of God says in James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Submit yourselves therefore unto God, resist the devil, and he will flee from you. Kabanal-banala naming Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan. Sa araw na ito, Panginoon, ay lumalapit kami sa iyo, Panginoon, haleluya, na may pagpapakumbaba sa aming mga puso. Maraming salamat sa testimony, Panginoon, na amin pong narinig. Maraming salamat, Panginoon, at kailanman hindi ka nagkulang sa amin. Bagamat patuloy mo kaming binibigyan ng ligaya, ng tuwa sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, haleluya. Sa akin pong pangangaral ngayong hapon, bigyan mo po ako, Panginoon, haleluya, ng tuwa. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng encouragement. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng anointing. For without you, I am nothing, Lord Jesus. But I can do all things through your name, Jesus Christ, I pray. Amen. Submit yourselves before God. Resist the devil, and he will flee from you. In this wonderful afternoon, mga kapatid, my message is entitled, The Work of Satan to the Unbelievers and to the Believers. Ang trabaho, ang ginagawa ng demonyo sa mga unbeliever at sa mga believers. Pastor, 2 araw na to puro Satan yung pinipreach mo. Puro about sa demonyo, about sa enemy yung pinapangaral mo. Bakit, Pastor? Bakit ganyan? I will tell you, church. Sa sports, kung pag-uusapan natin ng sports, in order for us to win, in order to us to have victory, kailangan po nating pag-aralan ang strategy ng kaaway. Sa sports, for example, boxing. Kung gusto mong manalo sa boxing, for example, championship na, kung gusto mong manalo sa boxing, kailangan mong pag-aralan ng mabuti ang taktika, ang trabaho, ang style, ang strategy ng iyong kaaway. Kailangan mong tignan kung saan yung weak point niya, saan siya mahina, saan siya umaatake, ano yung ginagawa niya, ano yung kanyang hidden taktika, mga kapatid. Yun yung dapat mong alamin para alam mo kung paano mo siya lalabanan. Ganon din sa basketball. Kailangan mong pag-aralan ng mabuti ang galaw ng iyong kalaban.
para alam mo kung saan mo siya titirahin, alam mo kung ano yung gagawin mo, alam mo kung paano mo siya tatalunin. Ganyan din mga kapatid, ang akin pong intensyon. Why am I preaching this? Why am I telling you the strategy, the tactics, the work of the devil mga kapatid sa atin pong mga buhay? Para alam natin kung ano yung gagawin natin. Alam natin kung paano natin siya tatalunin. Alam natin kung paano natin makukuha ang ating victory mga kapatid. Because if we are going to preach here puro good news, puro mga kapatid, hallelujah, puro mga sweet words, puro mga tinatawag mga kapatid, hallelujah, na mga magaganda lang. Hindi mo alam mga kapatid, hallelujah, na yung demonyo pala ay nagtatrabaho din. Hello, hello. Check. Sorry mga kapatid. So yun mga kapatid, ang nangyayari, amen, na kung nakita mo sa church, revive ka, sa church mga kapatid, bless na bless ka, o pagkatapos mong manood ng live, revive ka, na bless ka, pagkatapos ng live, na-discourage ka na naman. Pagkatapos ng church service, na-discourage ka na naman because you don't know the work of the devil. You don't know how the devil works. Hindi mo alam kung paano nagtatrabaho ang demonyo. Hindi mo pala alam na dyan ka tinitira ng demonyo. Hindi mo pala alam na mga kapatid na sa ganyang pamamaraan pala tayo dinadown o hinihila ng demonyo. Kaya ngayon mga kapatid, ito po yung aking ipapangaral, ito po yung aking ipagbibigay alam sa bawat isa para alam natin kung paano gumagalaw ang ating kalaban at alam natin kung paano natin siya tatalunin. Alam natin kung paano tayo magkakaroon ng victory in the name of Jesus. Amen? This is the reason why am I preaching the works of the devil. This is the reason why am I doing or preaching the works of Satan to the unbelievers and the works of Satan to the believers. So if you want victory in your life, if you want to win against the devil, if you want to have victory against the work of the devil, against the work of Satan, against the work of our enemy, mga kapatid, if you want to conquer, if you want to continue, if you want the heaven, mga kapatid, hallelujah, listen to these words. Tapusin mo yung video na to. I-share mo yung video na ito. And I will tell you, mga kapatid, wag mong kakalimutan ang video na ito. Kalimutan mo na lang yung preacher. Kalimutan mo na lang si Pastor Manaloto. Pero wag mong kakalimutan ang pangangaral na ito. Because there are so many times hindi mo nakakalimutan yung preacher. Ang ganda-ganda, nakaka-bless yung preaching ng nakaraang araw. Nakaka-bless talaga yung aming youth camp. Yung preacher namin si ganito. Ano yung pinreach? Hindi ko maalala eh. I will tell you, bahala na. Kalimutan mo yung preacher. Wag mo lang kakalimutan ang kanyang pinapangaral. Forget the preacher. But don't forget what he preached. Bahala ng kalimutan nyo si Pastor Manaloto. Bahala ng kalimutan nyo mga kapatid, hallelujah, ang mga pastor na nangangaral sa Facebook Live. Wag nyo lang kakalimutan ang kanyang pinapangaral. Pasensya na mga kapatid, yung aking microphone medyo... Teka. Medyo bisyo-bisyo na siya. One of the work of the devil siguro. Amen. Praise the Lord. Mga ilang buwan na rin sa akin tong nung nagsimula yung April, May ko to mga kapatid nakuha eh. Hindi, birthday ko April. Niregalo sa akin. April, May, June, July, August. Hello? August, September. So 5 months na sa akin itong microphone mga kapatid, and then dinadala ko siya palagi kung saan ako pumupunta. Kaya po, ngayon medyo bisyo na siya. Pero kung yung microphone mo hindi mo masyado ginagamit, microphone mo mga kapatid, nakastay lang sa yung lalagyan, or kahit ginagamit mo pero nasa lamesa mo lang, hindi mo na tinatanggal, hindi mo na binubunot, matagal po yan masira. Yun po mga kapatid, amen? So yun sa atin kasi, portable eh. Kahit saan ako pumunta, dinadala ko. Kaya po medyo bisyo-bisyo na siya ngayon mga kapatid. Amen? But still, I will use this for the glory of God mga kapatid. Marami ng mga kaluluwa ang nakabalik sa pananampalataya dahil po
ginamit natin ito pong mga equipments, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So number 1, what is the work of Satan to the unbelievers? Yung atin pong unang pag-usapan, ano po yung ginagawa ng demonyo sa mga unbelievers? If you are an unbeliever, ito po yung ginagawa ng demonyo sa iyong buhay. Kung meron po kayong kilalang unbeliever, kailangan nyo po itong ipagbigay alam sa kanila, mga kapatid. Amen? Unang-una, ano yung ginagawa ng demonyo sa mga unbelievers, sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, sa mga taong hindi nananampalataya sa Panginoon, sa mga taong hindi naniniwala na iisa lang ang Diyos, sa mga taong hindi naniniwala, mga kapatid, na si Jesus Christ ay Diyos? Anong ginagawa, mga kapatid, hallelujah, ng demonyo sa mga unbeliever? Number 1, Satan blinded their minds. Binubulag sila ng demonyo, mga kapatid. Si Satanas, binubulag niya ang mga mata o binubulag niya ang isipan ng mga unbelievers. Kaya yung nangyayari, mga kapatid, hindi po nakikita ng mga unbelievers ang katotohanan. Or minsan nakikita na nila ang katotohanan, pero patuloy po silang nagbubulagan without the knowing, mga kapatid, without the knowledge. Amen, hallelujah. Nagiging close-minded sila. It is because of the work of the devil. According to 2 Corinthians chapter 4, verse 4, kung nababasa nyo sa description dyan sa taas, mga kapatid, yung ating verse, mga kapatid, may word dyan na and more. Dahil marami tayong mga verses, mga kapatid, na atin pong ipapangaral ngayong hapon po sa ating lahat, mga kapatid. The word of God says, in whom the God of this world. So it talks about Satan, mga kapatid. Kasi yung G is small g. Tingnan nyo. Kaya po sa lahat na magsusulat ng God, always remember, write it in big letter, mga kapatid, yung God. Kasi po yung small g na God, it talks about, mga kapatid, the devil. It talks about the devil. Yung small letter G, mga kapatid. Kasi sa Biblia, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, in whom the God of this world has blinded the minds of them that believe it not. Siya, yung Diyos sa sanlibutan, binubulag niya yung isipan ng mga taong hindi naniniwala o hindi nananampalataya. So in whom the God, small g, mga kapatid, tingnan nyo, small g, the God of this world. It talks about the devil. It talks about Satan who blinded their minds. Those people na hindi naniniwala kay Kristo, those people na hindi naniniwala sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, binubulag po sila. Ang kanilang isipan ay binubulag ng demonyo, mga kapatid. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine hallelujah. Should shine unto them, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. So ang unang ginagawa ng demonyo, mga kapatid, ng God, small g. Kaya mga kapatid, dapat yung God, big letter, big letter. Kasi mga kapatid, kung small letter G, mga kapatid, amen? Kung small letter G, it doesn't talk about Jesus, but it talks about Satan, mga kapatid. So, a friendly reminder from your friendly pastor, mga kapatid. Yung God of this world, small letter G, yung God of this world blinded the minds of them that believe it not, according to 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Yung mga unbelievers, binubulag po yung isipan nila ng demonyo, mga kapatid, para hindi nila makita yung kabutihan ng Diyos, hindi nila makita yung totoong Diyos, yung totoong pananampalataya, yung totoong pagsamba sa Panginoon. Their minds are blinded, mga kapatid. Amen? So number 2, the devil takes away the word of God from their hearts. Ang demonyo, mga kapatid, tinatanggal niya yung word of God sa buhay ng mga unbelievers. Kaya kapag yung mga unbelievers, mga kapatid, makarinig ng salita ng Panginoon, habang nakikinig sila, nabibless sila, mga kapatid, sila po ay nabibless, gustong-gusto nila, pero maya-maya mawawala din yan. Maya-maya, mga kapatid,
mawawala yung excitement nila, mawawala mga kapatid yung kanilang pagka-bless mga kapatid dahil kinukuha, tinatanggal ng demonyo ang Word of God sa kanila pong mga puso. Luke chapter 8 verse 12. Amen. Sa lahat po ng nagsa-Sunday school mga kapatid sa kanilang mga churches, malaking tulong din po ito sa inyo. Those by the wayside are they that hear, that cometh. Those by the wayside are they that hear. Then cometh the devil and taketh away the word of their hearts, the word out of their hearts, rather, lest they should believe and be saved. Yung mga tao, mga kapatid, hallelujah. May mga tao, amen, hallelujah, na nakarinig ng salita ng Panginoon, but kinukuha ng demonyo ang salita ng Panginoon sa kanilang mga puso, and then hindi na naman sila maniniwala o mananampalataya. Kaya nga yun yung mga tao, mga kapatid, na example ko nga sa inyo, na kapag nakarinig ng salita ng Panginoon, kaya nga mga kapatid, ito advice ko lang rin, kapag meron pong nag-decide na magpabaptize, for example, merong isang unbeliever na nag-decide na magpabaptize, huwag mo nang pabukasan pa. Huwag mo nang sabihin sa susunod na lang na Sabado. Huwag na nating sabihin mga kapatid, amen, hallelujah, na sabihin natin na sa susunod na lang busy ako. Kapag may nag-decide na magpabautismo, bautismuhan agad sa pangalan ni Jesucristo. Because the Word of God says, now is the day of your salvation. At isa pa dyan sa reason na yan, the devil can take away the Word of God out of their hearts. For example, nag-decide na sila, nahipo sila na salita ng Panginoon, and they decided to be baptized in Jesus' name, and you refused. You've told them, sa susunod na lang, busy kasi ngayon, sa susunod na lang. And then kapag tinanggal na ng Diyos yung Word of God sa kanilang mga puso, they will say, nagbago na yung isip ko, Pastor, hindi na lang ako magpapabautismo. It happens to us once. It happens to us once. Amen. That time, mga kapatid, hindi pa po ako pastor, mga kapatid, hindi pa po ako, mga kapatid, hallelujah, nagdala ng church. Meron pong isa, mga kapatid, na nagdesisyon na magpabaptize. Amen. Kasi po, that time, medyo busy talaga, mga kapatid, sa church. Amen. Sabi, mga kapatid, ng aming pastor, wag na munang ibaptize sa susunod na lang na Sunday. And then time comes to make the long story short. Amen. Akala namin okay na kasi sumasama pa rin naman yung young people na yun, mga kapatid. Sumasama pa rin naman sa mga gawain, and then until such time nagsabi siya, mga kapatid ko, importante yung bautismo, bakit hindi nyo binigay sa akin? Doon ko napagtanto, mga kapatid, amen, at na-backslide po yung young people na yun. Doon ko napagtanto, mga kapatid, amen, na kailangan pala kapag ang isang anak ng Diyos ay mag-decide na magpabautismo, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Bautismuhan yan sa pangalan ni Jesucristo. Because the devil can take away the Word of God out of their hearts. According to Luke chapter 8 verse 12. Kayang-kaya ng demonyo tanggalin yung salita ng Diyos sa mga unbelievers. Kasi wala pa yung Holy Spirit eh. Wala pang magpo-protect sa kanila. Wala pa, mga kapatid, hallelujah, na magbibigay sa kanila ng comfort every time nagagalawin sila ng demonyo because they are unbelievers. Kaya po, mga kapatid, pag hinipo ng Diyos ang kanilang mga puso, nalagay ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso, the devil can take away the Word of God out of their hearts. Amen? Pero kung ikaw ay puspos na ng banal na espiritu, hindi basta-basta matatanggal ng demonyo ang Word of God sa puso mo. Mabackslide ka man, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, mabackslide ka man, mga kapatid, pero paulit-ulit mong maaalala ang salita ng Panginoon. Paulit-ulit kang mareremind ng salita ng Panginoon because the Word of God is in your hearts already. May mga panahon man na hindi ka makapagsimba, para kang makokonsensya, mga kapatid, sasabihin mo, ay, dapat pala ako magsimba ngayon. Dapat magpatuloy ako ngayon. Ano ba yung ginagawa ko? Bakit ako may bisyo? Bakit ako bumalik sa bisyo? Ano ba yung ginagawa ko? Dapat bumalik ako sa pananampalataya. Naaalala mo, mga kapatid, sabihin mo man na tama ako o hindi. But I will tell you, kapag na-backslide ka, kahit na-backslide ka, mga kapatid, patuloy at patuloy mo pa rin maaalala at maaalala ang salita ng Panginoon until such time na hindi mo na mapigilan, babalik at babalik ka sa pananampalataya sa Diyos. At meron ding ibang hindi na talaga bumalik. Amen. Always remember that the work of Satan to the unbelievers is he can take the Word of God out of their hearts. Kaya, mga kapatid, alagaan natin ang mga unbeliever. Kapag sila'y nag-decide na magpabaptize, baptize them in Jesus' name, alagaan po natin sila.
The devil will deceive the unbelievers. Number 3, the devil will deceive the unbelievers. Revelation chapter 20 verse 3. Dami tayong verses mga kapatid ha. Amen. Malaking tulong na to. I-review nyo mga kapatid. Isulat nyo tapos i-review nyo pagkatapos ng live streaming. Pag meron kayong katanungan, tanungin nyo po ako PM. And cast him into the bottomless pit and shut him up and set a seal upon him that he should deceive the nation no more till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loosed a little season. So, kapag ang demonyo mga kapatid, may pumutok sa labas. Excuse mga kapatid. Amen. Kapag ihuhulog ng demonyo mga kapatid, amen, sa bottomless pit, hindi niya na kayang i-deceive ang mga tao. But I will tell you, as long na hindi pa siya hinulog doon, as long na hindi pa pinarusahan ng demonyo, he will deceive, he will deceive, he will deceive. Ano yung deceive? Lolokohin ka niya mga kapatid. Lolokohin ka niya. Lolokohin mga kapatid. Akala mo totoo, akala mo tama yung ginagawa mo, pero yun pala mali. Akala mo tama yung iyong tama yung nananampalataya ka, o tama yung iyong sinusundan na pananampalataya, yun pala mali. You are deceived. You're thinking that you are doing right, but the problem is you are deceived. Yan yung problema mga kapatid, amen, minsan sa atin pong mga buhay, na hindi natin namamalayan minsan that we are deceived. I am using the word we because everybody of us is tinatawag mga kapatid na hindi po exempted, hindi exempted. Amen? Kaya po lahat tayo ay dapat tayo mag-ingat. Dapat tayo mga kapatid ay magpakumbaba at hayaan natin ang banal na Espiritu ang maghari sa ating mga buhay, because if not, we will be deceived. Na ginagawa natin, tumatayo na tayo sa isang paninindigan, nagke-create na tayo ng mga doctrine natin na hindi na nakasulat sa Biblia. Deceived. Number 4, the work of the devil to the life of unbelievers, ito po. The devil will use the unbelievers to oppose the work of God. The devil will use the unbelievers to oppose the work of God. Gagamitin ng demonyo ang mga unbeliever para mag-oppose sa gawain ng Panginoon. Kaya nga minsan sa isang bahay, yung nanay lang mga kapatid at mga anak ang nananampalataya, yung tatay hindi. Minsan opposer yung tatay. Bakit kayo magsisimba dyan? Lumabas kayo mamaya. Manda kayo sa akin. Yung mga unbelievers, minsan hindi nila maintindihan na worshiper tayo. Minsan mga kapatid, binabato yung church. Minsan mga kapatid, we are criticized. Tinatawanan tayo mga kapatid, and some of us are discouraged because of the criticism of those people, of those unbelievers that are used by the devil mga kapatid. Matthew chapter 2 verse 16. The devil will use the unbelievers to oppose the work of God. Kaya mga kapatid, mag-ingat din po tayo ha. Because if opposer ka sa gawain ng Panginoon, kung opposer tayo sa gawain ng Panginoon, para sa mata ng Diyos, unbeliever tayo. Sa church, mga kapatid, maraming mga believers kuno. Alam niyo yung mga believers kuno? Believers kuno. Nagbibilib daw, pero opposer sa mga gawain. Pag sinabi ni pastor, ganito tayo mga kapatid, ganito yung plano natin. Pastor, hindi natin kaya yan. Pastor, wag yung ganyan. Pastor, dapat ganito. Pastor, ganito. Opposer. Oppose ng oppose ng oppose ng oppose, mga kapatid. Believer daw. Pero yung totoo sa mata ng Diyos, unbeliever pa rin. Because the Word of God says, mga kapatid, that the devil will use the unbeliever to oppose to the work of God. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceedingly wroth, and sent forth, slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coast thereof, from 2 years old under, according to the time which they had diligently inquired of the wise men.
So si Herod, mga kapatid, he is the unbeliever. Ayaw niya, mga kapatid, amen, kay Jesus Christ. Ayaw niya sa Messiah, mga kapatid. Kaya nag-oppose siya sa gawain, mga kapatid. Lahat ng mga bata, mga kapatid, amen, na 2 years old, mga kapatid, pababa, ay pinapatay niya. In the time of Herod, mga kapatid. Amen, hallelujah. Opposer si Herod, mga kapatid, sa tinatawag na pagpapanganak sa Messiah, mga kapatid. Amen. And also in the book of Revelation chapter 2 verse 13, the word of God says, mga kapatid, amen, I know thy works and where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. Amen? Pipigilan ng demonyo, mga kapatid, ang gawain ng Panginoon. Ginagamit ni Satan ang mga unbelievers, yung mga hindi naniniwala, hindi nananampalataya sa Panginoon. Just like Paul. Just like Paul, mga kapatid. Amen. When Paul, nung si Pablo, mga kapatid, ay hindi pa po believer of Christ, he is the number 1 opposer of Christianity. Pinapatay niya yung mga Christian, mga kapatid. Amen? Meron din po iba sa atin dati nung hindi pa tayo believer, mga kapatid. Hindi pa po tayo nananampalataya sa Panginoon. Isa din tayo sa opposer, di ba? Isa tayo, mga kapatid, sa tinatawanan natin yung mga nare-revive. Isa tayo, mga kapatid, yung pinagtatawanan natin yung mga nabibless. Isa tayo, mga kapatid, hallelujah, sa hindi nakakaintindi, sa tinatawag, mga kapatid, na worship. At isa tayo sa opposer. Pero nang tayo'y hinipo ng Panginoon, tayo'y binago ng Panginoon, we are no longer opposer, but we are now worshiper. Just like Paul. Alam niyo po ba, mga kapatid, na si Pablo po, kahit nung siya'y opposer pa, he is a one God believer? Hindi po totoo yung preaching, mga kapatid, hallelujah, na si Pablo ay walang Diyos na kinikilala. Sabi ng iba, at si Pablo, mga kapatid, ay walang Diyos na kinikilala. Mali po yun. Meron pong Diyos na kinikilala si Pablo. At meron po siyang law na sinusunod. Si Pablo, mga kapatid, ay magaling po sa law of Moses. 10 Commandments, alam po yan ni Pablo, mga kapatid. At si Pablo ay naniniwala sa nag-iisang Diyos na hindi po kilala o walang nakakakilala. Yung Diyos, mga kapatid, na tinanong ni Moises, alalahanin natin yung nangyari kay Moises. Sabi ni Moises, Panginoon, kung magtatanong sila kung ano yung pangalan mo, ano po yung sasabihin ko? Ano po yung pangalan na sasabihin ko sa kanila? Sumagot yung Diyos, mga kapatid, I am who I am. Ako ay ako. I am that I am. Amen? Hindi pa po na-reveal ang pangalan ng Diyos that time. Sabi lang ng Diyos, I am that I am. Nung nagtanong si Moises, who are you, Lord? What is your name? Amen? I am that I am. Yun po yung Diyos na sinasampalataya ni Pablo that time. And his name is Saulo. Hindi pa po siya Pablo, mga kapatid. But he is well known ngayon sa atin pong time na Pablo. Amen? Amen? Si Pablo that time, mga kapatid, ay meron pong Diyos na sinasampalataya. Mali po yun sinasabi na wala siyang Diyos na kinikilala. May Diyos po siya na kinikilala, mga kapatid. Nag-iisang Diyos. Yung I am that I am, yun po yung kanyang sinasampalataya. Kaya nga nung lumabas si Jesus Christ, nung dumating si Jesus Christ, nasabi ng mga tao, mga kapatid, ay Messiah, Diyos. Nainsulto si Pablo. Nagalit si Pablo, sabi niya, you are blasphemers. Meron nag-iisang Diyos. There's only one God. And then may sasabihin na naman kayo, may isa pang Diyos. Bastos kayo. Iniwan niyo yung totoong Diyos at sumunod kayo sa isang Diyos na sinungaling. Yun yung mindset ni Pablo that time. Kaya lahat ng mga Christian, lahat ng sumusunod kay Jesus Christ, mga kapatid, feeling niya betrayer. Feeling niya, mga kapatid, nag-betray sa totoong tunay na Diyos. Kaya pinapapatay niya yun, mga kapatid. And then time comes, amen, nang siya po ay lumalakad, o siya po, he is on the way of Damascus, amen? Hallelujah, to Damascus, amen? Praise the Lord. Meron pong tinatawag na light, amen, na nag-strike po sa kanyang mga mata. Nakita niya yung Diyos. And he knew
Alam niya, mga kapatid, amen. Alam niya na yung nakita niya, yun yung Diyos ni David, Diyos ni Abraham, Diyos ni Moses. Nakita niya, alam niya na yun yung Diyos na kanyang kinikilala. Alam niya na yun yung Diyos na kanyang sinasamba. Kaya tinanong niya yung pangalan. Tandaan niyo, mga kapatid, para po sa kanya, iba po yung tunay na Diyos, iba po yung Diyos na nag-iisa, iba po si Jesus Christ. Tao lang si Jesus Christ, sinungaling si Jesus Christ, mga kapatid. Isa lang yung Diyos para sa kanya. At marami ding mga kapatiran ngayon, mga kapatid, yun yung paniniwala. Iba si Jesus Christ, tao lang si Jesus Christ, propeta lang si Jesus Christ, hindi Diyos si Jesus Christ, isa lang yung Diyos, mga kapatid. Yun din po yung paniniwala ni Pablo dati. Kaya nung nakita niya yung liwanag, mga kapatid, alam niya na yung Diyos na yun, yun yung Diyos niya. Nakita ni Pablo na alam niya na yung Diyos na yon na nakita niya, mga kapatid, yun yung tunay at nag-iisang Diyos, kaya tinanong niya yung pangalan. Just like what Moses have did. Tinanong ni Moses yung pangalan ng Diyos, mga kapatid. Ano yung pangalan mo? Sabi ng Diyos, I am that I am. Nagtanong din, mga kapatid, amen, si Pablo, who are you, Lord? Amen. Sino ka, Panginoon? At sumagot yung Diyos. Ano yung sabi ng Diyos? I am Jesus, whom you are persecuting. Ako si Jesus, na imo ginalutos. I am Jesus, ako si Jesus, na iyong pinipersecute. And by that time, Paul realized and Paul find out na yung Diyos na kanyang kinikilala, yung Diyos na kanyang sinasamba, at si Jesus Christ na kanyang pinipersecute ay iisa lang pala, mga kapatid. Amen. Kailangan nating malaman na yung Diyos na nag-iisa at si Jesus Christ ay hindi po iba. They are one, mga kapatid. Sila po ay iisa lamang, mga kapatid. Yun po yung natuklasan ni Pablo, na yung Diyos na kanyang sinasamba, yung Diyos na kanyang kinikilala, at si Jesus Christ ay iisa lang pala. Kaya kung nakita nyo, grabe manampalataya si Pablo, grabe mangaral si Pablo, grabe magpagamit si Pablo, because he found out, mga kapatid, hallelujah, that there's only one God, and the name of that God is Jesus. Kaya, mga kapatid, hallelujah, maybe ikaw, isa ka rin sa persecutor. Maybe yung iba sa inyo, mga kapatid, isa din sa opposer sa church. But I will tell you, if you will find out there's only one God, and that name is Jesus, and He's willing to bless you, He is willing to change you, He is willing to use you, mababago yung buhay mo, and from persecutor, you will be a preacher. Hallelujah, hallelujah, hallelujah! From sinner to preacher. At dito na tayo dumako, mga kapatid, ano yung ginagawa ng demonyo sa ating mga believers. Konti na lang yung oras ko, mga kapatid. What is the work of Satan? What is the work of the devil to the believers? Number one, teaches us to lie. Tinuturuan tayo ng demonyong magsinungaling. Acts 5:3. The word of God says, but Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land? Satan is the one who is teaching us to lie. Tinuturuan niya tayong magsinungaling. Minsan, mga kapatid, mga believers na tayo, pero nagsisinungaling pa rin po tayo. Minsan, mga kapatid, amen, hallelujah, tayo po ay believers na, pero nagsisinungaling pa rin. For example lang, amen, hindi ka nagsimba kasi tinamad ka. Hindi ka nagsimba kasi tinamad ka. And then tinanong ka ng pastor, bakit ka hindi nagsimba next Sunday? Sasabihin mo, kasi pastor, masakit yung ulo ko, nilagnat ako, pastor, kahit hindi naman, tinamad ka lang. Nagsisinungaling ka sa income. Bakit ganyan lang yung tithes mo, sister? Ang liit naman, yung negosyo mo, ganyan lang talaga, pastor. Pero yung totoo, kinuha mo yung para sa Diyos. The devil is teaching us to lie. The devil is teaching us to lie. Tinuturuan tayo ng demonyo na magsinungaling. Kaya, mga kapatid, kung believer ka na, believer na tayo, and then may mga panahon na nakapagsisinungaling pa rin tayo, it is the devil who is teaching us. Tinuturuan tayo ng demonyo, mga kapatid. Ikalawang ginagawa ng demonyo sa ating mga believers,
Pinipigilan niya tayong magtrabaho sa gawain ng Diyos. Hinders the work of God. Amen? Yung may mga panahon gusto mong gumawa sa gawain ng Diyos, gusto mong magtrabaho sa ubasan ng Diyos, gusto mong mangaral, gusto mong mag-preach, pero hindi mo magawa. Because the devil is stopping you. The devil is hindrancing you. Kaya mga kapatid, huwag tayong madi-discourage. May mga panahon na nangangaral tayo. Merong mga kapatirang babae, mga kapatid, amen. Meron tayong mga kaibigang babae na nangangaral ngayon ng salita ng Panginoon. Meron daw nag-comment sa kanila, huwag kang magpagamit kasi ano ka, babae ka, ganyan, kasi ganyan. Wala ka ng time, ganyan, magtrabaho ka. I will tell you, it is the devil na gusto kang pigilan. Don't listen to the devil. Kung ang ibang tao sinasabing wag, pakinggan mo yung sinasabi ng Diyos. Go, 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 go. When the world says no, God says go. 1 Thessalonians chapter 2, verse 18. Wherefore we should have come unto you, even I, Paul, once again put Satan hindered us. Si Satan, mga kapatid, he hindered us. Siya po, pinipigilan niya po tayo. You want to praise the Lord? Pinipigilan ka niya. You want to serve God? Pinipigilan ka niya. Gusto mo mag-fasting? Pipigilan ka niya. Gusto mo mag-preach? Pipigilan ka niya. Gusto mo mag-live? Pipigilan ka niya. I will tell you, mga kapatid, hallelujah, it is the devil who wants to stop you. But God wants you to go. Don't listen to the devil. Don't let the devil stop you. Don't let the devil hinder you. Go and preach the gospel. Go and worship. Go and serve God. Go! Woo! Don't let the devil stop you, church. Because one of the work of the devil is he wants to hinder you. He wants to stop you. He wants to stop you doing the will of God. But God said, go! Don't let the devil win. Even Paul have said, the devil is hindering me. The devil is stopping me. But I will tell you, we must come, we must go and preach. You know what? I have watched the movie Paul. Even though may mga time na may mga revise mga kapatid yung movie na Paul. Pero may mga tama naman, mga kapatid. You know what? Isa po, mga kapatid, sa naging hindrances sa pangangaral ni Paul, isang kanyang nakaraan. Merong isang story doon, merong isang nangyari doon, mga kapatid, sa movie of Paul. Amen, hallelujah. Nasabi, mga kapatid, ng mga tao, why should we listen to you? Bakit kami makikinig sa'yo? Di ba pinersecute mo kami dati? Di ba masama kang tao? Di ba marami kang dugo sa iyong mga kamay? Bakit kami makikinig ngayon sa'yo sa iyong pangangaral? Sometimes one of the things na ginagawa ng demonyo upang pigilan tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon, he is using our past. Ginagamit niya yung nakaraan natin. Ginagamit niya yung nakaraan nating buhay. Hindi ba makasalanan ka? Bakit ka mangangaral? Hindi ba pala disco ka dati? Bakit ka mangangaral? Hindi ba may bisyo ka dati? Bakit ka mangangaral? But I will tell you, church, don't let your past stop you. Go! Go and preach the gospel. For God, He didn't care. Hallelujah, wala siyang pakialam kung ano yung kahapon mo. Tinitingnan niya kung ano ka ngayon at bibigyan ka niya ng good future. Woo! Amen. Number 3, sow tares among the believers. Binibigyan niya tayo ng tares, mga kapatid. Amen, hallelujah. Binibigyan niya tayo ng hindi magandang binhi. Matthew chapter 13, verse 38 to 39. Diyan makikita, mga kapatid, na nagtatanim siya ng mga hindi magagandang binhi. Mga kung sa ano pa, grass, mga sagbot, mga walang kwenta. He sows discouragement. Nagtatanim siya ng discouragement sa ating mga buhay. Nagtatanim siya ng fear sa ating mga buhay. Kaya may mga panahon na gusto mong magtrabaho sa Panginoon, gusto mong manampalataya, pero nararamdaman mo, may discouragement ka, meron kang fear sa buhay mo, parang ayaw mo na magpatuloy, gusto mo na lang tumigil. But I will tell you one more time, that is the work of the devil, and don't let the devil win. Number 4, persecutor of the Christians. The devil persecutes the Christians, mga kapatid. Nabasa na natin yan kanina, amen? Revelation chapter 2 verse 10, pero mas magandang basahin natin ulit. Revelation chapter 2 verse 10.
The Word of God says, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give you thee a crown of life. The devil will persecute us. The devil will try us, mga kapatid. But the Word of God says, amen, be faithful unto death. Maging faithful lang tayo, mga kapatid, hallelujah, kahit pa tayo'y patayin. Amen. Kahit tayo, mga kapatid, ay patayin. Sabi nga, mga kapatid, ng isang preacher, putol ulo o Kristo? O iiwan mo si Kristo o puputulin ang ulo mo? Bahala na putulin ang ulo, mga kapatid, basta susunod kay Kristo. Dahil sabi sa Biblia, be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. Maghirap man tayo dito sa mundo sa pagsunod kay Kristo, mga kapatid, hallelujah. Let us have, hallelujah, a faith. Magpatuloy lang tayo, mga kapatid, sa pananampalataya, and God will give us the crown of life. Amen. Number 5, tempter of Christians. The devil will tempt us. The devil will give us so much discouragement. Bibigyan niya tayo, mga kapatid, ng mga discouragement, temptation, mga kapatid, sa ating buhay. But I will tell you, don't let the devil win. Number 6, create false prophets and false teachers. The devil will create false prophets, false teachers. 2 Peter chapter 2 verse 11. Maraming magpapakilala na sila yung Kristo. At maraming mga tao, mga kapatid, hallelujah, ang mawawala sa tunay na pananampalataya at pupunta, mga kapatid, sa false prophets and false teachers. Amen. That's the work of the devil. Number 7, he doubts the Christian. He doubts the Christian. Yung sa number 6 pala, mga kapatid, 2 Peter chapter 2 verse 1. Basahin nyo na lang, mga kapatid. Number 7, he doubts the Christian. Romans chapter 14 verse 23. The Word of God says, and he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Bibigyan niya tayo, mga kapatid, ng doubt. Amen. Alalahanin natin na kung tayo man ay gagawa ng hindi tayo nananampalataya, walang faith, it is sin. Kung magtatrabaho ka na may doubt, that is sin. The devil wants you to doubt. If the preacher will say, God will provide, the devil wants to convert it. And he will put it in your mind, mga kapatid. Totoo ba? Mag-provide bang Panginoon? If the preacher will say, God can heal or see all sickness, the devil will reverse it, mga kapatid, at ilalagay niya sa iyong isipan. Totoo ba? Kaya ba akong pagalingin ng Panginoon? That is the work of the devil. But always remember, James chapter 4 verse 7. Resist the devil, and he will flee from you. But is resisting the devil is the only key? Pastor, ilang beses ko na rin na-rebuke yung demonyo Ilang beses na ako nag-in Jesus name Bakit hindi naman umalis? Let us read the scripture. James chapter 4 verse 7. Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. First thing first, let us submit ourselves unto God. Kahit anong rebuke mo, kahit anong resist mo, if you didn't submit yourself to the Lord, if you didn't surrender yourself to the Lord, useless yung rebuke mo. But if we will submit ourselves to the Lord, if we will submit ourselves to the Lord, amen, the devil will flee from us.
Ngayong alam mo na kung ano yung ginagawa ng demonyo sa ating mga buhay. Ngayong alam na natin, mga kapatid, kung ano yung ginagawa ng demonyo sa atin pong mga buhay. The only thing we can do is to submit ourselves to the Lord and resist the devil, and he will flee from us. He can never touch a Christian who believes God in spirit and in truth. He can never touch a Christian who is filled with the Holy Ghost, mga kapatid. Meron po akong testimony, mga kapatid. Pero ang testimony na ito medyo nakakatawa. Amen. Pero merong lesson. Dito po sa bahay namin, mga kapatid, dito po sa bahay namin, meron po ditong pusa na palagi pong yung kinukuha niya yung mga pagkain niyo sa lamesa. Palagi ako nagagalit, mga kapatid, na ano ba yan? Kakainin ko pa sana yun. Kinuha na ng pusa. And then until such time, mga kapatid, na yung misis ko nagluluto. Yung ulam, mga kapatid, walang takip. Nakalagay, mga kapatid, sa kung saan pa sa kalaha. And then may apoy. Amen? Nasa apoy yung ulam. Nakatitig lang yung pusa, mga kapatid, sa ulam. Pero hindi niya kayang hawakan, hindi niya kayang kainin, hindi niya kayang nakawin, hindi niya kayang pakialaman kasi nga umaapoy. Nasa apoy. Doon ko, mga kapatid, na napagtanto na hindi pala kayang kunin ng pusa ang ulam, hindi pala kayang pakialaman ng pusa ang ulam kapag nasa apoy. Pero kapag tinanggal mo na sa apoy, and then lumamig na yung ulam, doon na kakainin na ng pusa yung ulam. Kakainin na ng pusa yung ulam, mga kapatid. What is the message? The devil can never touch you. The devil cannot touch you if you are on fire in serving the Lord. Hallelujah. The devil cannot touch you if you have the Holy Ghost. Pero kung mawawala na yung Holy Ghost sa buhay natin, at lumamig na tayo sa pananampalataya, diyan na tayo ang dali-daling mahawakan ng demonyo. Brothers and sisters, if you want to defeat the devil, resist the devil. But first thing first, submit yourself to the Lord. If we felt, mga kapatid, if you felt na palagi na lang tayong pinapakailaman ng demonyo, ang dali-dali na lang tayong mapipigilan, baka wala na tayong oras sa prayers. Let's go back to prayers. Let us receive the Holy Spirit. The devil cannot touch a Holy Ghost-filled Christian. Hallelujah. If you are filled with the Holy Ghost, may mga panahon mang matumba ka, makakatayo ka muli. May mga panahon mang masaktan ka, pero gagaling ka. Even the devil, mga kapatid, will do his job. But if you have the Holy Ghost, he cannot touch you. He cannot touch me. He cannot touch us.
Let us be filled by the Holy Ghost tonight, church. Come on, church. Let us make church tonight. Even though I am here and you are there, even though you are just looking in your phone, let us make church tonight. Hallelujah. Come on, church. Come on, church. Amen. Hallelujah. Whatever situation you have, whatever position you are in right now, nakatayo ka, nakaupo ka, nakahiga ka, whatever position you have right now. Hallelujah. Just open your mouth, open your heart, and let Jesus enter. Submit yourself unto God. Resist the devil, and he will flee from you. I can feel the Spirit of the Lord is moving in this place. I can feel the Spirit of the Lord is moving in this place, church. And I claim right now, be filled by the Holy Ghost. Be restored. Be refreshed. Revival. Ngayong alam mo na ang gawain ng demonyo, ipapaalam ko rin sa iyo kung ano yung dapat nating gawin para matalo lang siya. Submit yourself before unto the Lord. Resist the devil and he will flee from you. He will run. He will flee. Because God is greater. Jesus is greater. Greater is He that is in me than he that is in the world. Greater is Jesus that is in us than Lucifer, Satan. Woo! Open your hearts right now, church. Don't be shy. The devil cannot defeat you. The devil cannot defeat you, church. The devil cannot defeat you, church. The devil will discourage you. Sasabihin niyang wala kang kwenta, sasabihin niyang wala kang halaga, sasabihin niya mga kapatid na sumuko ka na lang. But I will tell you right now, Jesus wants you to continue serving Him. You are valuable. Alam niyo po ba yung pera? For example, merong 1,000. Merong 1,000, church. For example, merong 1,000. Kahit tupiin mo pa yan, yung 1,000 na yan. Kahit gusutin mo yung 1,000 na yan. Valuable pa rin yung pera na yan. Ganon ka rin. Gusutin ka man ng demonyo. Tupiin ka man ng demonyo, church. You are still valuable in the sight of God. I feel the Holy Ghost right now. I can feel the Holy Ghost right now. Yes! Yes! Jesus! We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship your holy name, Jesus. Isaiah chapter 41 verse 10. The Lord said, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Don't be afraid, don't be discouraged by the works of the devil. For we have God. We have Jesus. Yeah. Let's make a church right now. Let's make a church right now. Let's make a church right now, church. Let's make a church right now.
Somebody clap your hands and lift up your voice and worship God right now. Whatever position you have, whatever situation you have, God is worthy to worship. Prove the devil that he cannot stop you, church. Let the devil see that he cannot stop you in serving God. Show the devil that he cannot stop you in serving God. Show the devil, church. Ipakita mo sa demonyo, hindi mo ako kayang pigilan, hindi mo ako kayang hadlangan, bagamat malaki ang Diyos na aking sinasamba, malaki ang Diyos na aking sinasampalataya. Discouragement will come, pain will come, but I will still lift up my hands and say, God, you are good. Yes. 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 I remembered the testimony of Brother Domingo, church. He does not have arms. His two arms are gone. Yung isa niyang paa wala na. But he can still smile. He can still praise God. He can still worship God, church. For sure the devil is discouraging him. For sure the devil wants him to worship. For sure the devil is discouraging him. But because he has the Holy Spirit, he can still smile and say, Lord, you are good. At alam nyo ba, napaka-excited niya sanang mag-testify ngayon, pero dahil nga nagka-problema, mga kapatid, technical problem, hindi natin siya nakasama ngayon. Pero kung titingnan nyo, mga kapatid, ang kanya pong profile picture, wala po siyang dalawang kamay, wala po siyang isang paa, but he still smile and say, Lord, you are good. You are good. You are good. I want to encourage each and every one of us right now that even though the devil is showing you your negative side, even though Hallelujah. Even though pinapakita ng demonyo ang lahat ng negatibong pangyayari sa buhay mo, at yun na lang yung paulit-ulit na bumabalik sa isipan mo, I challenge you right now. Itabi mo yan. Tingnan mo ngayon lahat ng magagandang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Tingnan mo ngayon lahat ng kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay mo. At sabihin mong, Panginoon, karapat-dapat kang sambahin. Don't let the devil win. Submit yourself unto the Lord. Resist the devil and he will flee from you. There are so many times siguro sinabi mong, ayoko na magsimba, discouraged na ako, ayoko na magsimba, ayoko nang bumalik sa simbahan, ayoko na makinig ng Word of God, ayoko na. But I will tell you right now, church, that's the work of the devil, and don't let the devil win. Whatever discouragement we have, continue, go to the church, serve the Lord, worship the Lord, show the devil that he cannot defeat you because you have Jesus in you. God is good. God is good. Together, let us pray. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong kabutihan.
Bagamat hindi kami perpekto, ay patuloy mo kaming minahal. At ngayon na pag-aralan namin, Panginoon, ang trabaho ng Diablo sa aming mga buhay. Sa buhay ng mga unbelievers at sa buhay ng mga believers. Right now, Lord Jesus, we come into your presence. Strengthen us, Lord Jesus. We submit ourselves unto you. Without you, we are nothing. We cannot defeat the devil alone, but we can defeat him through you. Through you. Through you. We can defeat the devil through you. Kung meron man mga kapatiran ngayon, Panginoon, na patuloy na pinaglalaroan ng demonyo, patuloy, Panginoon, na sinasaktan ng demonyo, patuloy na hinahadlangan ng pinipigilan ng demonyo. Lumalapit ako ngayon sa iyo, Panginoon. Palakasin mo ang pananampalataya ng kapatid kong ito upang hindi sila tumigil sa pananampalataya at pagpapagamit sa iyo. I come into your presence today. Tonight, I come into your presence, Lord God. Hallelujah. I am not ashamed to cry. I am not ashamed to do this ministry. Because I know you are there. You are listening. And right now, your hands is not short. Abutin mo yung buhay ng mga kapatiran naming na-discourage. Abutin mo, Panginoon, ang buhay ng mga kapatiran naming nadapa. Patayuin mo sila. Pagalingin mo, Panginoon, ang puso ng mga kapatiran kong nasaktan. At salamat, Panginoon, sa iyong mga mensahe. Salamat, Panginoon, hallelujah. At tinanggap mo kami. Kinakarga mo kami. Pinapahiran mo ang aming mga luha. Pinapagaling mo ang aming mga sugat. Restore our strength. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa mga mensahe. Salamat sa paggamit mo sa akin. In Jesus' name, Amen. Hallelujah! Maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pagsama sa akin ngayong hapon. Let us declare victory mga kapatid against the devil. We have Jesus Christ in our life. Amen. Hallelujah. Right now I will give you a challenge mga kapatid. Amen. I cannot see you but God can see you right now. Pwede mo bang sabihin ngayon ng malakas? I am victorious! Come on, don't be shy. Declare it right now. I am victorious! I am victorious! Pastor Jun Ray Laima, maraming salamat po, Pastor, ngayong hapon at nandito ka. Ulitin ko po sa ating lahat, sa inyo pong lahat, Brother Dancel, lahat po sa inyo, Brother Kibbs, lahat po, mga kapatid, hindi ko man po mabanggit lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagsama nyo sa ating live streaming ngayong hapon. Ako po ay magpapaalam ng mga kapatid. Maraming salamat sa salita ng Diyos. One more time, let us shout, I am victorious. 1, 2, 3. I am victorious! Pastor Richard po, signing off.
God bless you, God bless you, God bless you. God bless you.